Praise God, hallelujah. Ato ta sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ingon ang pulong sa Biblia, daiga ang Ginoo sa Salmo 150 versikulo 1 hangtod sa 6. Ingon ang pulong, daiga ang Dios diha sa iyang templo. Daiga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Daiga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Daiga siya nga makagagahong sa tanan. Daiga siya pinaagi sa mga trompeta. Daiga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga lira. Daiga siya uban sa mga tambor o panagsayaw. Daiga siya dinuyugan sa mga alpa o sa mga plauta. Daiga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga piyang-piyang. Daiga ang Ginoo kabong tanang mga binuhat. Daiga ang Ginoo. Hallelujah! 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 Oh God, we praise you, Lord. Lord, kanunay kang maayo sa mga kanibuyo ka. Amen. Maayo ba ang Diyos, mga igsoon? Amen. Kanunay maayo ang Diyos. Hallelujah, sing it! Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanako. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanimo. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanako. Maayo! Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanako. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanimo. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanato. Ipalakpak, ipalakpak ang kamot o iwarawara. Ano sa pa ng iba iwarawara imong kamot? Kung ibakbak ka ng pungkol na, mga tanggal na ang pulong at tublong yan. Ipakita igsoon nga maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato maayo. Maayo ang Diyos. Sayawin son! Ang Diyos Kanako. Enjoy the presence of God. Enjoy the presence of our Savior. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanato. Ipalakpak, ipalakpak ang kamot o iwarawara. Inubanan sa kiaigsoon, inubanan sa sayaw-sayaw. Ipakita igsoon nga maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Ipalakpak, ipalakpak ang kamot o iwarawara. Inubanan kiyay, inubanan sa sayaw-sayaw. Ipakita igsoon nga maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanato. Magapasalamat, magapasalamat kami kanimo. Yes, Lord. Ginoong Jesucristo, pagkamaayo mo. Pianhi kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ayata nga masidunggan. Dilig yun kabayaran, dilig yun kabayaran. Ang kaayo
One more time, magpasalamat. Magpasalamat kami kangil mo. Ginoong Hesu Kristo, pagkabaayo mo. Mianhi ka ning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Ang ayan ka nga masidunggay. Diliyod kabayran ang kaayo mo. Dili mahitungan ang kaayag mo. Inong Diyos nga labing amhanan, labaw ka sa tanan. Ang ayan ka nga pasalamatan. Dawata ang among mga pagdayig. Yes, Lord. Ingon sa maungon nga insinso. Bagay labang diha sa imong trono. Umay-maya ka, umay-maya. Dawata, hallelujah. Dawata ang among mga pagdayig. Ingon sa mahumot nga isinso. Lakay laban niya sa imong trono. Yes, Lord. Umay-maya ka, umay-maya ka. Dawata, hallelujah. Dawata ang among mga pagdayig. Ingon sa maumon nga isinso. Yes, Lord. Nakailabang diha sa imong trono. Umay-maya ka, umay-maya ka, umay-maya ka sa pagsimba. Yes, Lord. Mo ka to Ginoong Diyos, mga pagdayig o Diyos. Law mahumot nga insenso mo kay labdas imong trono o ka. Lord, kanunay namo awito na nimo pagkamaayos sa among mga kinabuhi, Lord. Kanunay ka namo daygon sa tibuok namong gininhawa, Ginoong Diyos. Samtang naa pa kami kusog, Lord, mo dayig mo awit mi kanimo, O God. Lord, salamat kaayo Ginoo sa kusog kabasko, Ginoong Diyos, nga nadawatan gikan kanimo, Diyos, sa mga panalangin, Ginoong Diyos. Lord, sa mga unseen blessings, favor, Lord, milagro, mga pabor, Ginoo, nga wala pa namo nakita. Salamat ng daan ni Ana, Ginoong Diyos. Lord, kanunay ka namong awitan, tibuok namo kasing-kasing, Ginoo. Kulang pa, Lord, para pasalamatan ka sa imong pagkamaayo ka. Let's continue praising the Lord. Hallelujah. Imong kaayo nagapa inulsul. Imong kaayo ginakabig ko. Nasay ka, O Diyos. Imong kaluoy mapasama kanimo. O gimong pabor ang akong kalipay. Kada adlaw kaon ng pagdayeg, ulibo ko sa mga pag-awit. Maayo ka, maayo, imong kaluoy katapusan. Maayo ka,
sa amin. Isagun sa among buhaton nimo. Ka, maayo ka. Maayo, imong kaluoy-way katapusan. Imong kaayo, nagapainulsol. Imong kaayo, ginakabit-o. Imong kaluoy, mapasama ka nimo. Ug imong pamor ang akong kalipay. Karami sa mga presensya, Diyos. Kada adlaw ugawon ang pagdayeg, ug ibubos sa mga pag-awit. Maayo ka, maayo ka, maayo, imong kaluoy-way katapusan. Maayo ka. When you keep singing that, ang Diyos kabuo ng mga milagro panalangin in advance kanimo. You know, praise and worship breaks every chain. God inhabits the praises of His people. Hallelujah! Let's sing it! Maayo ka, maayo, imong kaluoy-way katapusan. Sa imong mga kamot, kinabuhi tugyan ko, kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan, nga puno say maya o pagkabalaan. Sa imong mga kamot, sa imong mga kamot, ang kinabuhi tugyan ko, gayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Walay lain nga ngalan, nga puno say maya o pagkabalaan. Milagroso, milagroso ka, na Diyos. Keep singing. Kamanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaom ni kinabuhi ko. Tugian ko ang tanan, diya kanimo. Milagroso, milagroso ka, nga Diyos. Gamanan ka, Jesus. Ikaw ang bugtong paglaom ni kinabuhi ko. Sa itugian ko ang tanan, diha kanimo. Imo ang himaya. Balik na magunang pasidungog, Lord. Balik na mo ka ng pagdaig diha kanimo. Nimo o alam para kanimo lang. Sa pagsimba, Alam mo para kanimo lamang mo pagdaig. Kay imo ang himaya. Lord, we speak. kadunggan, Receive all our praises, God, from the bottom of our heart. pataas ang gamot sa pagsimba. Ngalan mo, daigon ko, kamhalan ka, milagroso ka, nga Diyos. Walay sama ka, nimo, walay sama ka, nimo, kamhalan ka, milagroso ka, nga Diyos. Walay sama ka, nimo, walay sama
himuot ka ng milagro, ibubuti niya kanina. So, ihatag ka ng pagdayag, gawin mo. Lord, ibuot ka ng pagdayag. Ibuot ka ng pasinungo mo, Diyos. Ngalan mo, dahigon ko, kamhanan ka. Milagroso ka, nga Diyos. Walay sama ka, di mo. Walay sama ka, di mo. Kamhanan ka. Milagroso ka, nga Diyos. Walay sama ka, di mo. Walay sama ka, di mo. Walay sama, walay sama ka, di mo. Palakpakan natin, gusto nga tubuhin ka niya sa Hallelujah. Ginoong Diyos, walay sama ka niyo kagamanan ka. Ginoong Diyos, ang tao magplano, ang panlahig yun ang imong plano, mas the best yun ang plano sa mga kinabuhi. Ginoo, kami nagpaubos, wala may mahimo, wala itabang ikan kami po. Kami nag-accept, Lord, nga wala may mahimo, wala itabang ikan kanimo. O walay pabor, walay kaluoy ikan kanimo, walay bili ang tanan, Father God. Lord, salamat kay sa mong presensya, karon binubiduaw, Ginoo Diyos. Iya sa mga pag-awit, pagdayi, Ginoo. Lord, salamat ka itong mga pagdayi na imot, ka Ginoo Diyos. Kung ang Papa Ginoong Diyos mo awit ang iyang anak sa tawahanon Ginoo mahimuot, labaw ng mahimuot, Lord, naglantaw na mong tulong, nagdaig niya kanimo. Dawatag ito mga pagdaig, Ginoong Diyos. Isipa mong buhing halat, pasinungo. Kaya walay lain na mong ipasinugan, kundi ikaw, kagamhanan nga Diyos. Milagrosog maluluyon. Salamat kaayo, Lord, sa imong kaayo. Dalaygong kaghimayaon in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Are we excited To listen to the for God this morning? Amen. Hallelujah. 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 nota sa pulong si Ginoo nga giandam karon. Aging pagtahod sa pulong sa Ginoo manindog ta mga igsoon. Atong isentro ang atong kasing-kasing gunahunang adto sa atong buhi nga Dios. Kaya kining pulong sa Ginoo mo strike ni anytime. Buhian lang sa alagad ang mga pulong apan gikan kay Lord ang mga mensahe karong adlaw. Hallelujah. Father God, through your Son Jesus Christ and the wonderful fellowship of your Holy Spirit this morning, Lord, gibayaw na mo imong pagka-Diyos sa among matag usa ka kinabuhi. Gidayeg ka namo tibuok adlaw Ginoo sa imong pagkamaayo. Ginoong Dios, ibalikan ka namo sa mga pagdayeg pagpasalamat karong adlaw Ginoo, kay walay igong rason dili ka namo pasalamatan pagdaygon Ginoong Dios sa among mga kinabuhi. Bisan pag kinimpulong nga imong giandam karon Lord, ako magpagamit kanimo. Isip imong tinawag dinihugan ug alagad Lord, gamita lang ko Ginoo. Whatever words you want to exercise, you want to share this morning. Gamita Ginoong Dios ang akong bakbak Ginoong Dios nga muhikap sa ilang mga kasing-kasing ug gunoon. I-prepare sa kanilang mga kasing-kasing ug hunag Ginoong Dios na makadungog sa pulong Ginoo, ready sila maminaw sa pulong o Dios. Lord, ianda mangilang tagusa kasing-kasing una Ginoo. They will not be offended if they hear your word. Instead, Lord, mangayo sila tabang diha kanimo kay ikaw lamang ang Dios ng kamay. Salamat sa balang Espiritu sa Dios mamuhat ka karuntak na. Dalay kong kaghimayahon, Lord, sa among mga kinabuhi. In Jesus' name. Amen, amen. Buntag sa tanan. May buntag kuya. Next, may buntag. Sis next. Giyato ka sa praise God. And so I entitled the message, The Key Ingredients for a Complete Christian Life. No? So mo ni ang mensahe nga gipadayag sa Ginoo gusto na ko i-share unsa di ay key ingredients for a complete Christian life. Kung magluto ta og putahe, dapat kompleto sa ricados,
kumpleto sa lamas, kumpleto sa mga soy sauce, and all, no? Kisa tong hilig magluto diri, no? I bet kitang tanan kabalo magluto. So, sa pagluto, just an illustration, na ay ingredients, kanang maingon ka nga, lami lagi gid na iyang spaghetti, no? Lahi lagi sa iyaha, no? Lami lagi na siya mulutog macaroni, no? Ganang lahi man tong iyaha. So, na ay ingredients nga dapat subayon para makuha nimo ang lasa. Mo bitaw na sa uban, sa manyanasal, sa penong, sa po na sila timpladang ilaha nga, dili po na nila pwede ipagkalat. Kaya ilaha man ang signature na lasa. So that's the lesson that we are going to learn this wonderful morning. The key ingredients for a complete Christian life. And so we believe nga kitang tanan ito o kay Jesus, ni dawat kay Jesus, we are called Christians, no? Tanang ang ilang Diyos na si Kristo, ang tawag sa imo Kristohanon, no? Lahi po tong Kristo sa sabungan. Dili po to, Kristong binuanghon to siya, no? Kay kitang tanan, nagtuo man ta nga si Jesus Christ mao ang atong Savior, so we are called Christian. And so we need to understand that there were like key ingredients for a complete Christian life. So number 1, atong tunan, the core ingredients. Ang pinaka sahog yun, pinaka-ingredients yun sa atong Christian life. Number 1, a personal relationship with Jesus. Now, kung sa mga personal relationship, now, una, bago na ito na makuhang personal relationship, kinahanglan nakadawat gintang Jesus, no? Because you cannot have a personal relationship kung wala ka nakadawat. At first, repent, mga ipasaylo, then accept Jesus, no? Katong sinner's prayer. So, a personal relationship with Jesus, one ang isa ka ingredients, this is the foundation, shifting from mechanical religion to a deep daily connection with God. Kung sa ingon sa John 15:4, abide in me and I in you. Ingon usab sa pulong sa John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. And so as the word at John 10:27, my sheep hear my voice and I know them. Sa ito pa ni ay, if you have a personal relationship with Jesus, with the Lord, madunggan di ay ni Lord kung manawag ta sa iyang Lord, tabang Lord, Lord, bayranan Lord, Lord, wala na may kwarta Lord, gamay na lang Lord, madunggan di ay niya. Kay kung manawag ta sa iya ha, ingon siya, He hears the sheep's voice. So kita ang sheep ni Lord, pag manawag ta sa iya ha, madunggan ta niya. Now, that's a personal relationship with Jesus. Kanina, as a illustration, kinipitang, na kay nagustuhan na babae, na kay nagustuhan na lalaki. Kung wala pa kay relation, ana, wala jud kay buhaton, di ba? Pero kung gusto jud ka magkarelasyon, na-adjud kay buhaton, i-cultivate yun na nimo ang inyong relationship. Na amoy communication. Same with us. Pag maglayo na gani atong communication, di na takabalo mo ampo. Wala na tayo prayer life. Dihan na po magsigig duol ang mga dinala sa atong kinabuhi. No? Ay ang yawa, 24/7. Again, ang yawa, full-time siya sa mga Kristohanon. And a part-time Christian cannot defeat a full-time devil. Kung part-time lang ta na Kristohanon, dili nato mapildi ang full-time na yawa. Kaya nga naman, focus yun sa yawa ang mga Kristohanon kay gusto niya daghan mag-apil sa impyerno maglunang. So that is why one ingredient is to have an intimate, personal relationship with God. Next, we have the indwelling Holy Spirit. Relying on the Holy Spirit rather than self-effort or willpower is considered a secret to overcoming as it is God who works in believers to will and to act. Now, dili nato kaya, pareha kay Pastor Nelson, the indwelling of the Holy Spirit, kanang i-acknowledge nimo si Holy Spirit ang
tuyok diri sa imong kasing-kasing, nagatuyok sa imong hunahuna. Tanaw si Pastor Nelson, submit man siya sa Ginoo. Ang iyang kinabuhi kaniadto compare sa karon, layo na gyud. Ikaw kuya makakita ug gikana, no? Layo na gyud. Kay nganuman sa diyang gidawat niya si Jesus, karon si Holy Spirit na dawat na nimo. Di na to makita si Holy Spirit pero gidawat nimo. Since naana si Holy Spirit, hinahinay naman to niya gipanday si Pastor Nelson sa diyang gi-accept niya si Jesus Christ. Murag maghimo og balay ba? Hinahinayon pandayon ang bintana, ang pultahan, tanan, jealousy. So, ana sad na ana si Holy Spirit niya sa imuha, maunang convicted ka kung maayo ba imong gibuhat o dili. Amen? Sa matingala ka kung dili na ka makonvict sa sala. Ibig sabihin, nagpalayo na si Holy Spirit sa imuha. Amen? So, the indwelling of the Holy Spirit, muna siya nga, kailangan nato, dili kita. Lord, dili nako ni kaya, pero kaya ni mo, Lord. Amen? Lord, dili gyud nako. So may katakos na to. Wala gyud tay katakos. Na ulawon ko ay ko. Sa una dili mo ko ganahan ni ani pero anong gitawag man ko sa Ginoo is because naay katuyuan ang Ginoo sa bawat usa ka nato. Amen? Ayaw isip na diha lang ka kutob na ay ipabuhat si Lord sa imong kinabuhi. So kinahanglan ingon diri sa John 14:16 to 17. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Tanawa ha, si Holy Spirit di ay naa sa ato hangtod sa katapusan forever. Ingon niya diri sa pulong, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it's neither sees Him nor knows Him, but you know Him for He lives with you and will be in you. Kinsa lang ang makadawat o mapuy-an sa Holy Spirit kadtong ni dawat kay Jesus. Kamo napuy-an kayo mo. Mao na bitaw kanang makonbiktar bitaw namoy time nga moana tanga. Alam mo na basig nalain to siya sa ako aba. That's the conviction of the Holy Spirit. Nakapil mo na, no? Kanang basig nalain to siya sa akong istorya ba basig na offend to man. Di naman magpakita. So that's the conviction of the Holy Spirit, meaning the Holy Spirit of the Lord is living in you, no? So that's one ingredients, the indwelling of the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit? So naaga po you ha, who is in you, whom you have received from God. You are not your own, you were bought at a price. Therefore, honor God with your body. So, kutob sa atong mahimo, i-honor nato ang Ginoo sa atong lawas. And first things first, praise God, kay karong adlaw, i-honor nato, gisakripisyohan nato ang Ginoo, nga daygon siya o ato siyang simbahan. Palakpakan nato si Lord. So, that's one sign that you have the ingredients, the indwelling of the Holy Spirit, because if you don't believe in the Spirit, dili ka mo atong simbahan, dili ka mangita o presensya sa Ginoo. Amen? Now, ingon sa Romans 8:9-11, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead of sin, tanawa, although daw ang lawas patay sa sala, because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Kita mo ana si Pablo bisag unsaon daw niya buhat ug maayo makabuhat man gyud siya sala. No? Because that's the mortal. But when you receive Jesus, si Holy Spirit karon ang maningkamot para sa imuha. Ang gusto lang gyud ni Lord para makasulod siya o makabag-o sa imo, mo-surrender lang gyud pa. Nga Lord, mag-uha ra gud ko Lord, di ko ganahan ani Lord ay. Ingana ko mga sa Ginoo. Lord, maldita kaayo ko Lord, dali ra kay ko masuko. Kuha ra gud ni Lord, uy, langit kaayo ni. So, when you surrender to the Holy Spirit of the Lord, mamuhat gid ang Ginoo. Okay?
Mao man na iyang expertise good kung magpalabanta sa iyaha tabangan ta niya. Amen? Dili ta pwede magbuot-buot sa atong kinabuhi kay tanang buot-buot nato palpak gyud mo balik gyud ta sa Ginoo. Amen? So sugod karon 2026 paninguhaon nato nga apil si Lord sa tanan natong desisyon o buhaton. Amen? Hallelujah! Kay nga naman, His plan for us is to prosper us, to give us hope and a future. Tanang buhaton nimo, Lord, tama ba nga mag-abroad ni Gisto ni Lord? Tama ba nga mag-abroad ni next Lord? Apila si Lord. Kaya tingala ka, i-arrange mo na niya. And always think na ang tao magplano pero the best ang plano ni Lord. Amen? Pero ang nice lang yun kung naa si Holy Spirit, isulti nimo sa Ginoo tanan nimo ang mga desire sa kinabuhi. Next, number 3, grace and faith, understanding that salvation and the ability to live a godly life are gifts of grace received through faith. So, ang isa ka ingredients is understanding, grace, and faith. Unsa ning grasya, unsa po na pagtuo. Now, ingon sa Ephesians 2:8-9, salvation comes through God's grace. Ang kaluwasan gikan sa grasya sa Dios, received by faith, nadawatan niya sa pagtuo, not by personal works, making it a free gift so no one can boast. So, gihimo nga ang grasya, uban ang pagtuo, ihimo sa Ginoo nga libre para walay makapanghambog. Kay lisod kaayo no, ug kita ug wala gilibre ni Lord pag-abot sa langit maghinambugay ta. Maglumba sa amo kaayo, ako ray nakatuman, ako ray maayo, ako ra tanan. Na wa gyud kalinaw mahitabo. That is why He gave us grace and save us nga walay usa nga makapanghambog, no? Let's proceed. Number 2, the daily ingredients. Kung saan yung adlaw-adlaw nga ingredients? It's spiritual discipline. Now, the first one, the core ingredients, mao tong giingon ako ganina. And number 2, the daily. Ang adlaw-adlaw nga ingredients mao ang spiritual discipline. Kanang kada-adlaw nga buhaton. Spiritual nga disiplina. As we are Christians, we are commanded, number 1, saturating in scripture reading. So, kailangan meditating on and studying the Bible daily to know God's will and walk in obedience. Kumusta ang pagbasa sa Biblia? Kailangan na adjud tay interaction sa Bible every day para dili ta malayo sa will sa Ginoo. Number 2, ingon diri, let the message about Christ in all His richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful heart. Ingon ang pulong sa Ginoo. So, kinahanglan di ay magbabad punta sa pagbasa sa Biblia, uban ang pagdayig, pag-ampo, o tinudlo ay tas matag-usa. Ayaw ingon nga, dili na lang taanan niya, kay makasasala man na siya. Kita ray balaan, wala gyud balaan ang tanan. Dapat open heart tas pagsabot sa matag-usa. Amen? Dili ta mag-condemn og tao kay ang Dios ray angayan. Amen? Next, unceasing prayer. Unsa man ning unceasing? Walay hunong nga pag-ampo. So, mao na siya daily ingredients. Dili ta dapat maghunong. Ako bitaw maski magsakay ko, mag-ampo ko. Lord, kabami ko karon Lord sa akong lakaw Ginoo. Ubani ko Lord, kauban ta Lord. So, dili ta maghunong og ampo. Kaya uban man gud ang ampo lang nila buntag sa pagmata o buntag sa gabi pagkatulog. Unya pagkaon. Pero pwede kaayo nga kada adlaw bisag asa ta mo adto gayaw-yaw ang atong bakbang. Mura na kog buang usahay. Unsa kami? Wala ni nagpray ko kay Lord. Ha? Anything nga mo santop sa imong hunahuna, pray for it. Makahuna-una kasi mong mama, Lord, bantay akong mama, Lord. Nahuna-una na ginako kong mama, Lord. Lord, bantay akong igsoon, tabangi sila, Lord. So, unceasing prayer, dili ta maghunong sa atong prayer life. Kada adlaw, pwede kaayo maligo, magampo, magload, magay ko riya sa CR, bago ko maligo, magampo ko sa Ginoo, magdayi ko sa Ginoo. So, ayaw lang hunong og ampo, kay kining tanan, gantihan gid sa Ginoo. No? Number 1 Thessalonians 5:17 sa ingon, pray without ceasing, pag-ampo sa tanang panahon sa walay hunong.
dili ka maghunong. Kay mao ni pagkaon sa atong spiritual life. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Dili daw ta mabalaka. Ingon ang Philippians, unsa daw, i-present your prayers to God. Lord, wala na ko kabalo, saon ako niya ako ang anak, Lord. Lord, akong pamilya, wala ko kabalo, saon, Lord. Unsa daw itong buhaton, present your request to God. And then tagaan kaniya og solusyon, uban ang kalinaw. Hallelujah! Praise the Lord! Ingon pa siya, sa next is worship and thanksgiving. Mo ni isa part ni sa ato ang ibuhat ni worship and thanksgiving. Ingon ang Psalms 104, giving thanks in all circumstances. 1 Thessalonians 5:18, and offering sacrifices of praise. That is the best example na makahatag ta diha sa pag-worship o pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Now, obedience and surrender, kini. Isa ka timailhan nga hamtong nagyod ang usa ka Kristohanon, isa lang ka word. And we are working for it. Is the word obedience. Ha? Ang pagtuman gyud ang pinakalisod. Pero kung kaya ni Lord sa ato ang kinabuhi na, kaya gyud na niya basta mo surrender gyud ta. Na ako may mga flaws atong kinabuhi, but i-arrange gyud na sa Ginoo. Sa diha, ang importante sa Ginoo naninuha tas pagkamataron. Nanduhol gyud ta ba? Kabalo sila sa itong mga weakness, wala isa nga nalilong sa iya ha. But ang pinakagusto ni Lord, kanang magpalaban bitaw ta, mangayo bitaw ta. Now that's one thing na kailangan nato is kada adlaw na atay obedience sa Ginoo. Amen? Maninguha ta. Dili tayo magpahambong magpagarpal nga kita ribalaan, hawod na tano. Ingon ba ang pulong ayaw pagsalig, naligon ka na, kay basig maluka pa ka. Amen? So 24/7, atong puyan ang pag-obey sa Ginoo. Now, ingon sa Proverbs 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. So tanan day natong laraw, tanan natong pagabuhaton, atong isalig sa Ginoo. Lord, tama ba ni akong buhaton nga plano, Lord? Unsa may maayong buhaton, Lord? Tagay na kung kaalam ani Lord, unsa maayo. So, gitudluan ta ni Lord that He commanded us that when we obey the Lord, He will direct our path. Amen? So, dihang siya maoy una, iya yun tang itultul sa maayong dalan. Now, Mark 8:34-35, kasi giingon ang pulong sa Dios. And calling the crowd to Him with His disciples, He said to them, if anyone would come after me, this is the greatest challenge. Tanawa? If anyone would come after me, let him deny himself. Amen. And take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospels will save it. Now, kung kinsa di itong mo-obey kay Lord, ug mo-follow sa iyaha, kinahanglan i-deny nato ang atong pagkatawhanon. Kay dili jud ta dapat kanang naa sa kalibutanan nga pagpanglantaw kundi spiritual. That's not easy. Pero kung pangayoon nato sa Ginoo, makaya ra gyud na uban ang tabang ni Holy Spirit. Amen? Dili nato kaya, pero kaya man niya. Mao na kung mag-surrender ta sa iyang pagmando, mao na bitaw sa una nga nay mga disciples niya gibitay pagtiwarik nag-ampo ra gihapon. Isa ganito kalimot sa pangalan Stephen. Gibitay patiwarik nag-ampo ra gihapon. Lord, pasayloa sila sa ilang gibuhat. It's all because nakalansang namin ang kinabuhi diha sa atong buhi na Dios. Amen? Later on, hinahinay, progressive man ang atong pagtuo. James 4:7, sa gingon, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, isubmit tayo nga ito atong kagalingon.
Tanang dili maayo sa atong kinabuhi, kaya usbon ni Lord. Ito ba kaigsoon? Amen? Amen. Tanang dili nimo gusto sa imong kinabuhi, kaya na usbon sa Ginoo. Amen? Tanawa na good, if we can recall, gidivide ganin niya ang Red Sea. Ha? Ang Red Sea nga lisod kayo ng dagat tungaon, pero na-divide niya para lang labanan ang mga Israelites people. Kana pa kaha atong sitwasyon ili niya kaya solusyonan. Amen? Gamay ra kaayo na sa Ginoo. Hallelujah! Basta importante mga igsoon na ninguha tas pagkabalaan. Amen? Romans 12:2. Do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect to God. O bitaw na si Pastor Nelson sa una, ganahan pa siya mga bar, pagpawan-ubano sa iyong mga kuya. Pero sa diyan na ano siya sa Ginoo, tuwa na lang siya sa sakyanan. Hindi na siya ganahan. So, hinahinay mong good na, i-convictar ka. Nga, kani siya, dili mong yun may pang-Ginoo ni, dili mong yun yung tama ni. So, ang Holy Spirit yun ang magmando sa mga uban, sa imong pagpangayog tabang, nga tabangan ka. Kay lagi, dili lagi ka kapamuhat si Holy Spirit kung gahig yun ka, o dili ni mo siya pabuton sa imong kinabuhi. Now, this is the main word here. God prefers obedience than ritual. Tama niya? Mas prefer ni Lord ang pagtuman kaysa ka na mga gibuhat ni mo ritual diha, luhod ka diha, unsa ka diha. Mas prefer ni Lord ang obedience. Kay diha sa obedience, makapagawas po siya sa iyang gahom. Amen? If you want God to overrun your life and to empower your life, kana gyud ato ang puy-an maningkamot gyud ta sa obedience na part. Amen? Wala excuse ani kitang tanan. Amen? Obedience. One, that's daily ingredients. Number 3, the character ingredients. Kumusta ka kung korekton ka ni pastor nga? Ingani dapat in biblical terms. So, the key ingredients is the character ingredients. Dapat ang atong pagtuo radical. Kana bitang maskig wala pa nato nakita pero gituuhan na nato. Isa na sa ingredients nga atong i-apply diha sa atong mga batasan nga Kristohanon. Dili ta dapat ba pobre ra manggod ni, maura mangyud ni. Dapat dili ana kay dako ang atong buhi nga Dios. Dapat ato yung patasan ang atong pagtuo. Amen? So radical faith, knowledge. Dapat maninguha ka pagsapot sa pulong sa Ginoo. Dapat mag-grow ka day by day, growing in understanding of God. Next, self-control and perseverance. Remaining faithful and disciplined. Biski kung sa mga pagsulay, padayon tang mutuo sa saad sa Dios sa itong kinabuhi. Amen? I'm almost done here. Godliness and mutual affection. Living in a way that honors God and shows love to others. So kailangan ato ipakita ang atong paghigugma usab sa ato ang mga isig katawo. So tanaw nato nga walang-wala jud nakadungog jud ka nga wala jud bugas, nakabal ka na kay bugas. Ya, di jud ka muhatag. Dapat giver jud ang mga Kristohanon. Amen? Kutob lang sa makaya, di man nato tahanan ako paron, pero naagi kay mga mahigugmaon nga kasing-kasing dapat, no? Then, love, the final binding ingredient is love. Okay? So, ingon niya, bisag Anas ako, 1 Corinthians 13:1-3, often called the love chapter, where the Apostle Paul emphasizes the powerful spiritual gifts like prophecy, great knowledge, immense faith, even to move mountains, an extreme sacrifice, giving to the poor, or martyrdom, are meaningless without love. Kanang-kanang pakita nimo kaayo kung wala na nagsubay sa gugma or hypocrisy lang na, pakitang tao ra na, dili gyud na siya ma-appreciate sa Ginoo. Kay ang atong Dios gugma man siya. Amen? Anything na imong kaayo nga taphaw lang, it's not coming from the source, that's not from your heart, not
not the purpose of glorifying God, walay dili sa mata sa Dios. Dapat tanan nagsubay sa gugma, kay ang tanan makita sa Ginoo, kay siya man gugma. Amen? Ingon pa siya, oh. If I speak in tongues of men, of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and you have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Ibig sabihin, adtong tanan nimong sacrifices, maski pag maayo to, pero ganing pakitang tao ang gawas adto, dili gikan sa gugma. Everything is useless. So, the key ingredients, number 3 is ipakita nato ang atong karakter nga naay puno sa gugma, kay gugma man ang atong Dios. Amen? Kutob sa makaya o kutob sa mahimo. Number 4, the method of living. Unsay metodo? No? John 14, abide in the vine. Mao ni ang method. Always ta mag-abide, mag-rely ta sa vine. Kinsa man ang vine? Kinsa man si Christ ang atong vine. Abide in the vine, as described in John 15, staying connected to Jesus is necessary to bear fruit. Kung magpalayo ta kay Jesus, mawagtang gyud ta, di gyud ta makapamunga. Amen? Kailangan mo stay, abide gyud ta. John 15:1-7, where Jesus calls himself the true vine, his Father the gardener, and believers the branches. That must remain connected to Him, the vine, to bear fruit, emphasizing that apart from Him, they can do nothing. So kinahanglan, muabay jud ta kay Jesus, which is the vine. Ang Father, mao ang gardener, ang mga believers, kita ang sanga. Okay, kumusta ka nga sanga? John 15:4, ingon niya, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kung layo ta sa vine nga si Jesus Christ, wala yun tayo mahimo. Amen? Shall we all stand? Hallelujah. Magawit ang isa kaawit. Kung wala di ay si Jesus Christ, wala yun tayo mahimo mga isuon. So this morning we were able to learn the key ingredients for a complete Christian life, the core ingredients, the daily ingredients, the character ingredients, and the method of living. Only Jesus can fill our hearts. Only Jesus can fill our minds. Hallelujah. Let's sing the goodness of God. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness, O God. Thank you, God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice.